Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Aso na isang American bully, patay matapos paghahampasin ng kahoy. Sospek, sinampahan na ng kaso. Isa namang kambing, pinasukan ng matigas na bagay sa maselang bahagi at sinaksak sa leeg. Christmas rush, ramdam na sa ilang pamilihan. At silipin ang iba pang lugar na namumutik-tik sa mga pailaw. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pananalisin ng mga kawatan ibinabala sa mga baratilyo at tiyangge ngayong dagsa ang mga mamimili. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sunod-sunod ngayon ang mga Christmas party at sa susunod na linggo ay magkakaroon na rin ng Christmas party sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman, dagsa ngayon ang tiyangge para dito makabili ng mga abot-kayang panregalo. Mga paninda at pagkaing patok ang makikita ngayon sa tiyangge at food strip sa Dagupan City. Kaya dagsa rin ang mga tao rito. Pero kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa publiko na maging maingat laban sa pananalisin ng mga kawatan. Kaliwat ka ng mga kawatan na nananamantala hindi lang sa mga mamimili kundi sa mga nagbebenta rin. Halos araw-araw po meron po nangyayaring theft in that particular area. Yung mga nagre-report naman na nanakawan is nahahanap po ng mga personnel po ng PNP yung mga nawawala. Katulong po yung mga barangay. Dahil dito, maging ang mga stall owner, bumuo na rin ng grupo na magmamanman sa tiyangge kung saan sila nakapwesto. Kasi yung dito sa amin sa pwesto, pagka yung mga nabibinta namin, hindi namin iniiwanan sa pwesto, dinadala namin sa bahay. Na may mga manpower po kami na pinarurunda namin sa gabi sa araw. Oras-oras ding nag-iikot ang pulisya sa tiyangge at food strip upang mag-monitor, partikular na sa mga oras na dagsa ang mga tao. Si Aling Cora, naranasan na raw na masalisihan ng mga kawatan sa pamilihan, kaya't sinisecure niya lagi ang bag tuwing namimili. Dito ko inawakan ko. Dito po. Ito nandito na. Kaya nasa harap. Ganun. Paalala ng mga otoridad na huwag magdala ng pera o magsuot ng mga gamit at alahas na pupukaw sa atensyon ng mga kawatan. Ang kapulisan po ma'am is hindi po dapat katakutan, datapwat ay dapat po lapitan. Sa mga ganyan po pangyayari, huwag pong mahiyang lumapit po sa tanggapan ng kapulisan. Chris, sa mga oras na ito ay mas lalo pang dumarami ang bilang ng mga tao, lalo na tuwing hapon ay bukas naman ang food strip dito sa may Zamora Street. At kanina nga Chris, maliban sa mga pulis na regular na nag-iikot dito ay may mga augment din tayong naabutan na tumutulong sa mga otoridad upang panatilihin ang kaayusan at seguridad sa nasabing lugar. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Lalaki na pinaghampas ng kahoy ang isang aso na isang American bully sa Sadanga Mountain Province, sinampahan na ng kaso. Tutukan sa report. Nag-viral sa social media ang video na ito na nangyari sa Barangay Saklit sa Danga Mountain Province. Kuha ito sa CCTV footage kung saan kita ang isang lalaki na may hawak na 2x2 na nilapitan ng aso na isang American bully na kilala doon sa pangalang Axel. Ilang segundo pa, walang habas niyang pinagahampas ang aso. Nakailang palo ang lalaki, ngunit nakatakbo pa ang aso. Gayunman, hinabol pa rin ito ng lalaki at itinuloy ang pamamalo hanggang sa mamatay ang aso. Mabilis na nag-viral sa social media ang video. Pare-pareho ang nais ng karamihan, ang hustisya para kay Axel. Kinondina ni Mayor Wanawan ng Sadanga Mountain Province ang marahas na pagpatay sa aso. Dagdag pa niya, may paniniwala raw ang mga katutubo patungkol sa pag-ihi ng aso sa tao kaya't nagawa ng sospek ang krimen. May belief kasi kami na pagkaihiyan ka ng aso, may malas o kamatayan, yun ang belief. Sa galit niya siguro, nagawa niya yun sa harap ng mga tao. Sinampahan na raw ng kaukulang kaso ang lalaki. Paglilinaw ng alkalde, hindi konsehal ng bayan ang sospek gaya ng kumalat na impormasyon sa social media, kundi isa siyang LGU driver na nag-deliver ng relief item sa barangay.
Samantala, mariinding kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang krimen. Hiling ng AKF ang agarang aksyon mula sa LGU upang hindi na maulit ang mga ganitong animal cruelty. Yung kapulisan natin, nag-file na ng case. Ngayon, nagpagawa ako ng resolution sa SB ngayon para anuhin ang mga ganong klase na aksyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang may-ari ng aso. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pagsigip ng daloy ng trapiko sa sentro ng Mangaldan, Pangasinan ramdam na ngayong holiday season. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nararanasan ng pagsikip sa daloy ng trapiko sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Pinaka-apektado ng traffic build-up ang sentro ng Kalakalan o sa may tapat ng pamilihang bayan. Bukod sa dami ng sasakyang dumadaan sa lugar, isa raw sa nakakaapekto sa usad ng mga sasakyan ay ang mga tricycle at iba pang pribadong sasakyan na nakaparada sa magkabilang gilid o shoulder road. Bunsod nito, ibinalik na sa pinataasang parking sa harap ng palengke ang mga pumapasadang tricycle sa bayan. Kabuang 9 na toda ang nakaparada ngayon sa harap ng palengke. Secured na yung semento at saka obligado na silang ibalik talaga dahil alam mo na, medyo sumisikip yung kalsada natin kaya kailangan may balik na yun. Sa December 15 pa sana papayagang pumarada o makabalik sa designated parking area ang daan-daang pampasadang tricycle. Pero inagahan na lang para makatulong sa mas maayos na usad ng sasakyan sa kalsada. Maganda, salamat at nakabalik na kami dahil matraffic sa harap pag nandiyan kami kasi sa malapit sa disgrasya. Sa ngayon, may mga nakaharang pa na debris sa pinataasang parking area pero nakaschedule na raw itong linisin o alisin bago mag-weekend. Tatanggalin yan kasi sa gabal din yan sa mga mga sasakyan na pwede pumarking dyan. Nagdagdag na rin ng mga POSO enforcers sa Rizal Avenue para sa mas maayos na usad ng mga sasakyan ngayong holiday season. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Isa sa ilalim naman sa calibration ang traffic light sa Dagupan Calasiao Junction sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pamunuan ng Calasiao Public Order and Safety Office, nasa 40 seconds lang na dapat ay 60 seconds ang green light kapag galing ng Dagupan papuntang Calasiao. Kaya mas madalas nagkakaroon daw ng traffic congestion sa naturang lugar. Mas mahaba rin daw ang oras ng go o green light sa mga manggagaling sa De Venecia Highway papuntang Santa Barbara at Urdaneta. Inaasang matatapos ang calibration bago matapos ang Disyembre ngayong taon. May mga personnel po tayo doon na gumigit na nagbabantay po naman doon na umaasikaso po ng ating daloy ng trapiko. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang 30 anyos na babae matapos na mabangga ng truck habang tumatawid sa kalsada sa bahagi ng Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan, umaga noong Lunes. Batay sa investigasyon ng PNP, galing umano sa Barangay Bued sa Calasiao ang biktima para mag-jogging at papuntang Santa Barbara. Tumawid umano ang biktima at posibleng hindi napansin ng truck. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng kasunduan ang kaanak ng biktima at driver ng truck. Mag-walk, kaya nga nung try to cross yung street natin, doon siya nasagi ng truck. Parehas din siguro, hindi na niya napansin yung tatawid. Pinagsisira gamit ang pison ang mga nakumpiskang may ingay at ilegal na mufflers o tambucho kahapon ng umaga sa harap ng istasyon ng pulisya sa San Manuel, Pangasinan. Ay sa pamunuan ng PNP, kabuuang 63 na tambucho ang kanilang nakumpiska mula Enero hanggang Disyembre ngayong taon sa naturang bayan. Paalala ng otoridad, ipinagbabawal ang paggamit ng mga may ingay na tambucho at may karampatan nitong parusa.
Samantala, isang kambing na pagtripan umanong pasukan ng matigas na bagay sa maselang bahagi at sinaksak pa sa leeg. Nakatutok, Jewel Fernandez. Kaawa-awa ang sinapit ng 9 na buwang gulang na kambing na ito sa Barangay Kalawagan, Cabanatuan City. May ipinasok na matigas na bagay sa puwet ng kambing at sinaksak pa ito sa leeg. Sa video na ipinost mismo ng may-ari ng kambing na sa Mary Ann Gamboa, makikita na bakas pa ang dugo sa ilang bahagi ng katawan nito. Nahanap ko po, kaya nagawi po akong gana. Ngayon, magdidilim po, pinuntahan ng asawa ko. Ayun na nga po yung bumulaga po sa akin. Nahihirapan daw ngayon na makatayo at makalakad ang kambing. Matinding sama ng loob din ang nararamdaman ni Mary Ann sa lalaking gumawa nito sa kanyang alaga. Agad daw niya itong ipinost sa social media para ipaalam sa publiko ang nangyari at maging babala sa mga kabarangay. May hinala na rin sila kung sino ang posibleng gumawa nito sa kambing. Sino ba namang matinong taong gagawa niyan? Delikado po yung mga bata o ano. Kasi hayop yan eh. Kahit papano po may buhay yan. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kinukundina nila ang ginawa sa kambing. Kinakailangan din daw na mai-report ito sa mga otoridad. Ang delikado dyan, whether or not meron ng mental condition yung tao, threat not just to the animals but to humans. Kasi if the person is capable of inflicting harm to the animal, posible na mag-inflict yan ng harm sa mga tao, especially siguro sa mga bata. Nagpaalala din ng AKF na may karampatang parusa kapag napatunayang may pagmamaltrato at pang-aabuso sa anumang uri ng hayop. Anyone who may be found to commit maltreatment, abuse, or infliction of cruelty to any animals, pwede po kayong makulong, kaya tigil na po natin itong mga ganitong klaseng pagmamaltrato sa mga hayop. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Schedule ng Christmas break sa mga paaralan inilabas na ng DepEd. Narito ang report. Inilabas na ng Department of Education ang schedule ng Christmas break sa mga paaralan. Sa December 19, ang huling araw ng klase ng mga estudyante, karaniwang dito nakaschedule ang Christmas party ng mga estudyante at maging ng mga guro. Sa January 5, 2026 na ang balik ng mga estudyante mula sa Christmas break. Kaugnay nito, ipinag-utos ng DepEd na bawal magbigay ng mga assignment at project habang nakabakasyon ng mga bata. Mahigpit daw itong ipatutupad sa Mangaldan National High School. Ibibigay po natin ang Christmas break sa kanila na kung saan is ma-enjoy naman po nila yung holiday season. Walang mga assignments, wala po tayong mga modules na ibibigay sa kanila. Mas ma-enjoy po natin yung festivities during Christmas po. We can bond with our families po and we can really feel the essence of Christmas naman, Pasko naman po. Sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, sinabihan na rin daw ng school principal ang mga guro na sundin ang ibinabang utos ng DepEd. Sinabihan din namin yung mga teachers na hindi magbibigay ng assignments o ng performance task. As much as possible, ang bonding ng family ang ma-feel nila this Christmas season. Imomonitor ng DepEd Regional Office 1 ang pagsunod ng iba't ibang mga paaralan sa pulisiya ng DepEd. Layo ng no assignment na makapag-enjoy at magkaroon ng quality family bonding ang mga estudyante sa kanilang pamilya ngayong holiday season. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagliwanag sa magagandang pailaw at dekorasyon ang Quintos Bridge at City Plaza ng Dagupan. Silipin sa report. Pamilya ang puso ng Pasko. Ito ang tema ng Christmas lighting ceremony na isinagawa sa Dagupan City kagabi. Dumagsa ang napakaraming tao na nag-abang sa pagpapailaw. May mga pasabog na performances tulad ng heartfelt Christmas narrative. At choral singing. Nagpamalas pa ng dance collab ang mga naka-costume na chikiting together with the mascots hanggang sa 3, 2, 1! Pinailawan ang 40 feet giant Christmas tree ng syudad at may pa-fireworks display rin. Maganda. And napapasalamat kami sa lahat-lahat. Itong mga assort natin, lahat-lahat, medyo nakahinga kami dahil
Hindi po malya. Sabay-sabay na nagliwanag ang iba pang mga tampok na Christmas landmark sa syudad, tulad ng Quintos Bridge at Rotonda de Venecia. Ang Quintos Bridge ang pinakapaboritong picture spot ng mga bisita. Agaw pansin ang mga pailaw sa arko. Pamilya po, sa lahat ng bagay. Kaya nga, pamilya ang puso ng Pasko. And this time, we will celebrate yung fiesta and Christmas natin. Simple lang po. Ang mga magkakaibigang kapapasa bilang registered nurse mula Mangaldan, dumayo pa para tunghayan ang pailaw. Talaga pong napakasaya ng Christmas dito sa Dagupan at sa Mangaldan. Talaga pong makikita nyo sa ating Christmas tree na talagang madaming kulay. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Oplan paalala at iwas paputok, inulunsad ng BFP Pangasinan. Ang detalye sa report. Inilunsad na ng Bureau of Fire Protection o BFP Pangasinan ang Oplan paalala, iwas paputok, ilang linggo bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kasabay nito ang mahigpit na monitoring sa iba't ibang mga bayan. Ganon din ang paalala sa paggamit ng mga dekalidad at ligtas gamiting mga Christmas light at Christmas decoration. Sa monitoring ng BFP Pangasinan, walang naitatala na anumang insidente ng sunog na may kinalaman sa paggamit ng Christmas light at Christmas decoration. Masasabing epektibo raw ang kampanya ng BFP kontra iwas sunog. Nakikinig na rin naman sila at medyo alam naman na rin nila yung mga dapat nilang gawin. Huwag silang bibili ng mga pekeng Christmas lights. Naka-heightened alert na rin ang Pangasinan Police simula pa noong December 1. Isa sa binibigyang pansin ng PNP ay ang paggamit ng mga boga na ipinagbabawal dahil sadyang delikado o peligroso. May mangilan-ngilan pa rin daw na nakukumpiskang otoridad. Para po maging ligtas po ang ating mga kabayan, especially mga kabataan. Sang-ayon naman ang ilang Pangasinense na prioridad ang kaligtasan ng lahat ngayong holiday season. Para maiwas po sa disgrasya po yung mga kabataan po. Bukod sa pag-iwas sa paggamit ng paputok, dapat din daw mag-ingat sa pambibiktima ng mga kawatan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galbat, One North Central Luzon. Samantala, bahagi ng Arnedo Dike sa Arayat, Pampanga nagkabitak-bitak. Narito ang report. Nababahala ang mga residente ng Barangay Kupang sa Arayat, Pampanga matapos magkabitak-bitak ang ilang bahagi ng Arnedo Dike. Nadiskubre ng mga opisyal ang sirang bahagi ng dike noong Huwebes. Sa initial assessment ng Municipal Engineering Office, posibleng dulot ng malalakas na agos at pagtaas ng antas ng tubig mula sa mga nagdaang bagyo, kaya nasira ang dike. It is part of the Arnedo Dike. Nasa 100 plus linear meters yung haba ng crack. There is a correlation kasi yung bagyong uwan and then lumaki yung tubig sa Pampanga River, isa yun po sa mga factors na sinasabi yung pagbaha. Sa assessment naman na inilabas ng DPWH, matagal na umano ang slope protection kaya posibleng humina na ang pundasyon nito. Bukod dito, inaalam din kung nakaapekto ang madalas na pagdaan ng mga truck na matagal nang inirereklamo ng ilang residente. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad upang masuri ang lawak ng pinsala at matukoy ang mga kinakailangang hakbang. Naglagay na rin ng warning sign sa lugar at nilimitahan ang mga sasakyang maaaring dumaan para maiwasan ng aksidente. Every day, parang palala yung mga cracks po. Kaya sana po mapunduhan siya ng madaling panahon para hindi na po tayo umabot ng tag-ulan next year. Ayon sa mga eksperto, sa kasalukuyan hindi pa kailangang i-relocate ang mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Pero sakaling lumala ang sitwasyon at hindi agad maagapan ay maaaring maapektuhan ang nasa 500 pamilya. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Namahagi ng tig 5 kilong bigas ang Lukaw Barangay Council sa mga street sweeper ng barangay na ilang linggong naglinis sa Lukaw Tapwak Creek. 6 sa kanila ang nabigyan ng libreng bigas bilang bahagi ng programang
food for work ng barangay. Patuloy pa rin daw na magsasagawa ng clearing operation ang barangay, katuwang ang mga opisyal, residente at ilang pang volunteers para mapanatili ang kalinisan sa nasabing creek. Mga kapuso, wala ng low pressure area na umiiral at nakakaapekto sa bansa, pero magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa iba't ibang weather systems. Patuloy ang epekto ng amihan, easterlies at shear line na nagdadala rin ng mga pag-ulan lalo na sa Luzon. Posible ang thunderstorms sa iba pang panig ng Visayas at Mindanao. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Apayao. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. 2 sunod na buwan nang mababa ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 48.62 million ang mga employed nitong Oktubre. Katumbas ito ng 95% ng labor force sa bansa. Pinakamarami naman sa loob ng 3 buwan ang 2.54 million na unemployed o walang trabaho nitong Oktubre. Katumbas ito ng 5% ng labor force ng bansa. Sabi rin ng PSA, 5.81 million ang mga underemployed nitong Oktubre. Yan na ay kalawang sunod na buwan na dumami ang mga underemployed at ikatlong sunod na buwan nalampas sila sa 5 million. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Mga pailaw at dekorasyong pampasko naging instant pasyalan. Tunghayan sa report. Paskong Pasko na sa Tayug, Pangasinan dahil sa hatid nitong magical experience this Christmas. Nariyan ang kanilang castle na tadtad ng makukulay na pailaw at flower designs. Aliw na aliw rin ng mga bisita at hindi nagsawang mag-selfie sa naglalakihang displays na panda at polar bear sa harap ng munisipyo. Mayroon ding sunflower designs na mala Sunflower Eco Park sa bayan. Agaw pansin din ang kanilang dancing fountain. Mayroon ding hatid na performances at fireworks display. Pinailawan na rin ang Christmas tree ng Pangasinan State University sa Alaminos City Campus. Tampok sa pagdiriwang ang kanilang Christmas tree topper ngayong taon na isang clam. Napili umano nila ito bilang simbolo ng pagbabago at laman nito ang isang kagandahan tulad ng perlas. Sa Ilocos Norte, pinailawan na ang 40-meter giant Christmas tree sa harap ng provincial capital. Mayroon ding giant chair at balikbayan box sa tabi ng Christmas tree na patok sa mga chikiting. Bago ang ceremonial lighting, natunghayan din ang Joyful Symphony of Lights. Sinabayan din ito ng pagpapailaw ng giant Christmas tree sa Lawag City Hall. Maging ang lumang gusali ng City Hall, nabalot din ng mga pailaw. Pinagkaguluhan naman ng mga chikiting ang life-size Belen at nag-selfie rin. Mayroon ding iba't ibang local products na mabibili sa lugar sa murang halaga. Dinagsa naman ng mga residente at bisita ang taunang pagbubukas ng Christmas pasyalan sa bayan ng Rojas sa Isabela. Nagningning ang lugar sa mga higanteng Christmas decorations. Ngayong taon, sumisimbolo raw ang mga dekorasyon sa kanilang pagbangon mula sa mga nagdaang kalamidad at ang pagbabalik sigla at saya sa bayan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 15 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.